So marami nagsasabi, scam daw yung VUL after natapos nilang bayaran yung 10 years or yung 15 years. Feeling na na-scam. So marami nagagalit ngayon. Kapag ni-review mo yung VUL policy mo, yung total na binayad mo, hindi siya same doon sa fund value mo. So there's no such thing as kumuha ka ng insurance with investment today, magkakaroon ng times 3 dun sa investment mo. Maraming nagagalit sa VUL policies. Mainly because hindi talaga nag-growth investment. Pero take note, mas malaki yung nawala sa'yo pag tinigil mo yung insurance mo. Hindi siya scam. Hindi siya scam. So marami nagsasabi, scam daw yung VUL after 8 years, 10 years, simula nung nag-start yung maraming pag-offer ng mga VUL plans, scam daw yung VUL. And marami din nagtatanong, and marami din yung bumababa yung trust nila sa VUL. So ngayon, sagutin natin yung mga questions na nakikita natin online, mga opinions ng iba about VUL para din malinawan din, and para din makita, mas ma-refresh tayo sa kung ano yung benefits ng VUL. Alright? So meron tayong listahan dito ng mga questions about VUL and sagutin natin siya isa-isa. Pero before natin siya sagutin, define muna natin ano yung VUL. VUL stands for Variable Universal Life or kaya Variable Unit Linked. So it's an insurance with an investment component. So first and foremost, it's an insurance. So it provides protection, particularly life insurance. And then, meron siyang investment linked siya. And that investment can potentially grow over time. Okay, so every time naguhulog tayo, meron tayong dalawang binabayaran. It's the life insurance and then yung matitira is the investment, So yung life insurance tsaka investment, yun yung dalawang benefit. Ang main benefit is the life insurance, secondary benefit is the investment. So paano yung hatian niya usually kapag 50-50 ba siya or hindi, So during our first year, magkakaiba yung hatian niya sa first year, second year, and third year, and The next sa mga susunod na taon, So sa first year, karamihan ng binabayad natin na pupunta sa insurance, and onti lang na pupunta sa investment. Bakit? Mapapansin naman natin yan sa kapag nakakakita tayo ng isang insurance with investment plan. Dapat kasi explicit doon yung charges. So makikita natin doon, mas malaki yung charges during the first 2 years and then bumababa siya in the succeeding years. So bakit mas malaki yung charges nung first 2 years? Kasi number 1, again, it's an insurance. Diba? Imagine getting a VUL plan na 2,000 per month. And then, ang life insurance mo doon is 1 million. Diba? Ang laki nung risk na kinicarry ng company for that person so that in case something happens to that person, Guaranteed yung 1 million. Yung 1 million na makukuha ng loved ones, person na insured. Diba? So, yun yung reason kung bakit malaki yun sa first 2 years. Kasi, uulitin natin, that's 2,000 per month. Tapos sa buong year, that's only 24,000. Kung something happened nung first year pa lang, after 3 months, 6,000 versus 1 million life insurance or death benefit to the family. Sa second year, ganun din. Malaki pa din yung risk sa company if something happens doon sa kumuha ng insurance or yung insured. So kaya mapapansin na kapag ni-review mo yung VUL policy mo, yung total na binayad mo, hindi siya same doon sa fund value mo. Because one of the reason is yun nga, maraming charges sa first 2 years. But it's okay, kasi ang main benefit naman niya is life insurance. Marami tayong mga cases sa insurance industry na few months pa lang na naguhulog, tapos nagkaroon ng accident or nagkaroon ng biglaang death, And naka-claim yung family and doon, in those scenario, very beneficial talaga siya sa family nung mga may insurance with investment plan. What else na kailangan mga maintindihan ng mga tao about VUL before natin sagutin ko? Well, yung isa is yung sa investment part, it's not guaranteed. Okay, so again, part of
yung hinuhulog natin, maybe that's every month, every quarter, or every year, part of it pumupunta sa investment. So, it's invested in the fund na preferred natin. So, meron tayong bonds, meron tayong equities, pwedeng local investment, pwedeng global investment. So, ini-invest siya doon to potentially grow over time. And ang VUL kasi, and sa investment kasi, di ba, hindi siya pang 3 to 5 years lang. Dapat long term. Dapat 10 years or more. Kasi doon mo pa lang talaga makikita yung growth ng investment. Kasi sa investment naman, ang kailangan natin doon is time. Okay, so there's no such thing as kumuha ka ng investment today or kumuha ng insurance with investment today, tapos magkakaroon ng times 3 dun sa investment mo, makita mo yung fund value mo, oh wow, biglang super laki, hindi ganun. So, yun dapat yung isa nating maintindihan. Kasi madaming nagtatanong din sa akin, for example, or kaya mga clients na tinitingnan nila yung fund value kung nalagpasan na ba agad. 2 years pa lang to kung nalagpasan na ba agad yung fund value, yung naihulog nila. So, hindi siya ganun kabilis. So, just like any investment, yung growth, yung potential growth nun, takes time. Yep. So, ibig sabihin, so yun yung 2 reason bakit yung total na binayad mo tsaka yung fund value mo hindi parehas. Number 1 is the insurance charges. Sa first 2 years, heavy siya. And number 2, yung investment natin, hindi siya magic na biglang lalaki. Okay, so it takes time. So time is our greatest ally or our greatest enemy in terms of investment. Pag mas maaga ka nag-invest, no, and pag mas matagal ka nag-invest, mas makakita ka ng magandang return. So that is very important factor kapag nagdi-discuss tayo ng mga VUL plans, no. So ang question is, 10 years ko lang mababayaran talaga yung insurance. No, bakit tayo iba nagsasabi lifetime? No, after natapos nilang bayaran yung 10 years or yung 15 years, sabi lifetime daw pala babayaran. So marami nagagalit ngayon. So ano ba yung bakit nagkakaroon ng misconception dito, ng bakit nagkakaroon ng feeling na na-scam. Feeling na na-scam, no? Bakit kailangan ko pa palang maghulog, ganyan. Yeah. Okay, kasi meron different types of VUL. So meron dyan yung single pay. So one time ka lang mag-invest, magbabayad, and then may kasama na yung life insurance, and then part of it pumupunta sa investment. Yeah, usually yun nasa 250,000 or 500,000, 1 million. So isang bayaran lang. Yun yung isa. Meron din naman tayong tinatawag na limited pay, pero yung limited pay na yun, nakalagay pa din doon, explicit naman that's at least 10 years to pay, at least 15 years to pay. Kasi, ideally talaga syempre sa investment, para mas lumaki yung fund, mag-invest ka long term. Diba? And bakit biglang may mga nagugulat na, hindi pala 10 years lang to, hindi pala to fix na 10 years, hindi pala to fix na 15 years, okay? Doon papasok kasi yung charges. Yung insurance charges. Yung insurance charges, to be specific. Kasi yung insurance charges, syempre, to be insured, to keep the policy until kunin tayo ni Lord, may binabayaran tayong insurance charges. So, kunwari may 1 million tayong coverage, hindi yung libre. Yung 2,000 per month natin, hindi yung lahat pupunta sa investment. Part nun, pinababayad natin para insured tayo ng 1 million. Yep. So kung babalik tayo, yung insurance kasi talaga nag-umpisa siya sa mga whole life insurance, term insurance, no? Na insured ka hanggat naguhulog ka. No? Yun talaga siya. Ngayon, kaya na-imbento yung VUL is because may mga tao na ayaw nga nila magbayad ng forever. Lifetime. Yes. No? So, basically, si VUL is that maghulog ka pa din talaga, pero after 10 years or 15 years, meron ka nag-accumulate na fund value na kapag ayaw mo nang maghulog, sino maghuhulog ng insurance charges? Okay. Yung magbabayad ng insurance charges, it's the investment. Dun yun kukuhanin. Sa fund value. Yes. So maraming mga advisors, usually, especially kapag mga bagong mga insurance advisor pa lang, no, nagiging rookie mistake, newbie mistake na i-explain siya na 10 years to pay lang to or 15 years to pay lang. Kaya may expectations. Kaya may expectations na bakit naka 10 years na akong naghulog, naka 15 years na akong naghulog, bakit kailangan ko pa rin maghulog, no? Bakit sinasabi lifetime daw pala to? Because of the insurance charges. And yung charges na yun, lifetime nga siya. Hanggat buhay tayo. Plus,
nag-i-increase siya based sa age. Yes. Kasi syempre, the higher the age, the higher the risk of dying. Mm. So, syempre, sa insurance, kung mas mataas na yung risk of dying, ibig sabihin, mas mataas yung potential na ibayad na yung life insurance to the family. So, mas mataas din yung cost of insuring that person or yung tinatawag natin na cost of insurance. Yep. So, ibig sabihin, sa first year tsaka sa second year, ang laki ng insurance charges. Tapos sa third year, liliit siya. Sa fourth year, liliit. Fifth year, sixth year. Kaya lang mararamdaman on the eighth year or after 10 years. Yeah. Depende sa age, Age. lumalaki siya. So, magkaiba ngayon yung bakit ganun lumalaki yung mga charges? Because nga, yung probability of death or dying is calculated siya dun sa insurance charges. Ano yung, by that age, ano yung probability magkaroon ng death? And that is computed yun sa actuarial research, di ba? Kaya yun yung isang nagiging limitation. Then, bakit we really encourage people to pay even after 10 years so that yung investment mo hindi masyadong mabawasan, especially kung nag-expect ka ng malaking amount of money during your retirement. Para meron ka pa ding insurance, may binabayaran ka insurance charges, meron ka pa ring investment na nag-grow. Yes. So yun din kasi nga. So yung isang type ng ng insurance with investment, so again, single pay, then yung limited pay, pero tuloy-tuloy pa rin yung charges. And then yun nga, yung lifetime payment. So ideally talaga, ganun talaga siya. Pero yun nga, shorten natin. However, ito yung nagiging confusion. Kasi na-equate yung 10 years to pay, yung payment period, dun sa maturity. Okay, kasi may mga clients magtatanong, how much yung makukuha ko after 10 years? How much yung makukuha ko after 15 years? Ganyan. So, pero kasi, that's the paying period. Yung maturity kasi nun, or kailan mag-end yung coverage ng insurance, that's usually 70 years old, 80 years old, 88, 100. and hanggang 100 years old. So, dun pa lang talaga magmamature yung insurance. So, anong definition ng maturity? Kapag sinabi mong, nag-mature na yung VUL policy ko, ano ibig sabihin nun? Tapos na yung coverage mo, then you can get the investment, yung value life, by that time. yeah. So, mawawala na yung life insurance, kung ano yung value ng investment, yun yung pwede mong ma-withdraw. So, yun yung Yes. maturity. Pero most of the time, super tagal pa noon, 70 years old and above pa siya. Ganun, sa mga Okay. plans. So, kung hindi na ako maghuhulog after 10 years ng VUL policy ko, ano nang mangyayari sa policy ko? It depends. Okay. So, well, ang pinakamangyayari dun sa policy is, ang magsusustain nung insurance charges, ibabawas yung insurance charges doon sa ating fund value. So, yun yung mangyayari. Ngayon, depende na lang kung mauubos ba agad yung fund value natin. Or kaya, yung growth ng fund value natin, mas mabilis kesa dun sa china-charge for keeping the insurance. So, yun. after 10 years, meron ka ng mga around, depende sa inulog mo, nasa 200, 300, half a million, no? Depends. Example, no? So, depende sa laki ng hinulog mo. Then, by that time, if hindi na tayo maghuhulog, meron tayong insurance charges. So, mag-i-interest yun, yung fund value na yun, tapos kakaltasan for the insurance charges. No? So, yun yung possible na mangyari. So, hindi pa siya kaagad maglalapse hanggat meron tayong investment value, hanggat meron tayong fund value. Pero take note, kahit matagal na, depende pa din siya sa market performance. Kasi for example, in reality, may mga funds na 10 years, ang 10 years compounded annual growth niya is negative. Diba? So basically, in the past 10 years, Hindi nag-grow. on average, hindi siya nag-grow. So yun yung one of the reasons kung bakit kapag tumigil ka din after 10 years ng pagbabayad sa insurance, sa VUL policy, na pwede siyang mag-lapse. Kasi tuloy-tuloy nga yung charges nun eh. Kaso yung investment, yung market natin, hindi siya nag-grow. Yep. And that is one of the reason bakit maraming nagagalit sa VUL policies. And mainly because hindi talaga nag-grow talaga yung investment because of what happened in the past years sa Philippine economy and sa global economy natin. Yeah. No? So ano ba yung mga events na naka-apekto sa atin in the past 10 years? Mga election, no? Yes. Locally, syempre, important kasi kapag sa economy, yung outlook ng ng economy natin, madami yan. Political, economical, yung sa business environment natin, etc. Yan, nagkaroon pa ng gera, marami. no? Nagkaroon ng mga gera,
tumaas yung inflation, nagmahal yung mga bilihin. So, yung mga yun, naka-apekto siya sa performance din nung mga funds natin, mga investments natin. Pero typically naman, kahit naman may gano'n, kahit naman may inflation, pwede pa rin naman mag-grow ang isang economy. It's just that in the past years, nag-iiba na yung ano natin, no? In the past years, yun sa Philippines, medyo madami talaga tayong, locally, medyo madami tayong challenges, no, na naka-affect sa ating investments din, di ba? However, that's why yung mga insurance companies, nag-invest na rin sila globally kasi madaming potential sa global markets. Kahit sa reality naman kasi talaga, kahit mag-negative yung sa funds, year on year, this year positive siya, next year negative, susunod na year positive. Kasi ang investing in, for example, stock or yung mga equities natin na tinatawag, high risk yun kasi volatile sila. Taas, baba, taas, baba. However, kapag nga long term, ideally, dun mo makikita yung growth. The good thing is, ngayon naman, nakikita naman natin siya sa global economy. Kaya yung mga insurance companies, nag-open sila ng mga Ng funds global. na invested globally. Yep. So, Yan, so that we can also capture that opportunity na makapag-invest globally and mag-grow yung mga funds, yung mga fund value natin. So, yun naman yun. So, we recommend na yung mga clients natin right now na nasa local market, pwede kasi nilang ilagay yung investments nila, ilipat nila yung investments nila from local to global. Yeah, So, pwedeng kung meron silang mag-diversify. mga connected ba sila sa financial advisor nila, pwede nilang ipa-request yun. So, tayo naman, nag-email tayo, nag-message tayo sa kanila para ma-make sure na ma-maximize natin yung return doon sa global funds. Yeah, pwede siyang i-diversify. Kasi even though may war, kapag tiningnan mo yung investments ngayon in the global market, pataas pa rin siya. Tumataas pa rin siya. So, it really depends on many factors. It's just that locally, masyadong madaming factors that affected it. No? Kaya medyo negative siya. So, nasagot na to, tuloy pa rin ba ang insurance charges kahit hindi na ako nagbabayad? The answer is yes. Tuloy-tuloy siya hanggat buhay pa tayo. And either binabayaran mo siya or kung nag-stop ka, the investment will pay for that. So, pwede ba na after 10 years yung insurance charges lang yung babayaran niya? Oo. Pwede din yun. So, hindi na mababawasan. May growth, possible growth sa investment. Inuhulugan mo yung insurance charges para hindi mabawasan yung investment. No? Yes. So, that could be one strategy para ma-maximize pa din natin yung insurance coverage natin. So, saan kinukuha yung charges pag wala na akong hulog? So, as mentioned, sa investment siya kinukuha. So, binabawas natin yun dun sa Fund value. Sa fund value. No? So, habang tumatanda ako, lumalaki ba yung insurance cost ko? Yes. Nasagot na rin natin to kanina. Yes. Lumalaki siya kasi yung probability of dying habang tumatanda tayo, tumataas din. Kaya malaki yung insurance cost, yung insurance charges. Kaya din, if we stop paying for the insurance, the investment will pay for that. No, the investment will pay for that. And doon nangyayari yung malaki na investment tapos lumiliit yung fund value kasi lumalaki yung insurance charges habang tumatanda. Yes. And siguro gusto ko na lang ding i-note kasi ito most of the time may mga nagpapa-review sa akin ng policies ng clients na either ni-transfer sa akin or kaya from other advisors, other companies. And nagugulat sila kung bakit parang hindi nag-grow yung fund value nila. Well, bukod nga sa hindi masyado nag-grow yung sa investments, makikita natin, madami palang charges. Hindi lang pang life insurance. Meron kasi din tayong tinatawag na optional benefits or yung riders in insurance jargon, di ba? So, ibig sabihin ang mga example ng riders is yung tinatawag nating critical illness benefit, hospital income benefit, accidental death benefit. Yan. Mga yun is nagpapalaki siya ng charges doon sa fund value. Okay, so lagi kong in-explain kapag, for example, yung insurance with investment plan natin, milk tea siya. Yung critical illness benefit, para kang nag-add ng pearls.
tapos nag-add ka ng hospital income benefit, nag-add ka ng nata de coco, tapos nag-add ka pa ng iba accidental death benefit para ka nagpa-add ng sugar, ganyan. So, madaming add-ons. So, syempre, pag madaming add-ons, mas malaki din yung babayaran natin. And, syempre, to keep those benefits, specifically yung critical illness benefit na rider, na usually 36 critical illnesses yung covered nun, ang charges nun, nag-i-increase siya every 5 years. And mas malaki din yung increase niya, yung Yes, and insurance mas charge. malaki yung nako-contribute niya dun sa insurance charges. Kasi syempre, mas mataas kasi yung probability na magkasakit, especially sa old age, bago tayo kunin ni Lord. Diba? So, kaya malaki din yung charges ng critical illness benefit. So, kapag ako may clients na gusto talaga nila yung tinatawag na all-in-one, yung meron ng life insurance coverage, tapos nagpa-add pa ng critical illness benefit, may hospital income benefit, accident benefit. Pag may ganun ako na, yun talaga yung request nila. Mindset talaga is more than 10 years, more than 15 years to maintain those coverages. Kasi nga, lumalaki yung charges. Dahil madaming add-ons. So, ibig sabihin ba Yun. ng mas pangit yung mga add-ons sa Hindi. VUL? Hindi naman. Kasi those are still insurance coverages. Hindi siya sa pangit eh. Ang nagiging problem is kung yun ba yung goal ng client. Kasi number one, if yung goal ng client or yung priority ng client is life insurance and then gusto niyang mas mag-grow yung investment part, okay, yung mas may potential mag-grow yung sa fund value, then ihiwalay dapat natin yung mga pang health na benefits. Yung mga critical illness coverage, hospital income, yung mga ganon. That should be a separate plan. But for clients na, Marnie, gusto ko talaga ma-insure, na sure ako, peace of mind talaga, ang importante talaga sa akin yung insurance. Na pag may nagkasakit ako, may makukuha ko. Pag namatay ako, may makukuha yung family ko. Pag na-ospital ako, meron akong makukuha kahit papano. Pag na-aksidente ako, may makukuha ako. Kapag ganun talaga yung gusto nila, then perfect sa kanila yung may mga add-ons or yung may mga riders. So, depende talaga siya sa situation, sa priorities ng isang client. Kaya that's why it's very important to talk with an advisor na kaya mong i-communicate and kaya niyang maintindihan ano talaga yung hinahanap mo sa isang insurance. Yep. So, kaya tayo kapag nagre-recommend tayo, no? So, we ask ano ba yung preferred nila? Is it more of investment or gusto mo ba more of protection? Kasi magkaibang product siya. So, iba yung product na more of health talaga, iba yung product na more of investment, di tayo nagpapalagay ng mga health coverage kasi malaki nga yung charges. So, pero may mga cases na all-in-one, usually kapag limited lang yung budget. Yung mga starting pa lang. Gusto So, covered lahat. yeah. So, kaya din nung nag-start ako nung mag-financial advisor 8 years ago, yun talaga yung gusto, nung all-in-one na may life insurance, may investment, tapos may pang-health na. Pero yun nga, may mga pros and cons siya. No? So, Yes. so, ibig sabihin, very beneficial tong plans na to. Basta alam lang din natin yung mga possible na limitation niya. At the end of the day, palaging mas malaki yung benefit niya. Yes. Kaysa sa hinulog natin. So talaga we really encourage people na tuloy-tuloy mo lang. Palagi kang panalo dyan. Yes. Panalo yung pamilya mo. Kasi malaki yung benefit niya. Ang pagkakamali ng mga nagko-compare or nagsasabi na, lugi ako. Ganyan. Kasi kino-compare nila how much na yung nahulog nila versus dun sa nakikita nilang fund value. Hindi na-explain ng tama na meron nga kasing charges doon. And yung charges na yun yung nagkikip no millions of insurance na kasama nung VUL policy natin. So, hindi ka talaga talo dun sa insurance with investment, lalo na yung pamilya mo. Yeah. Kasi ang insurance with investment or yung VUL, isa siya sa mga insurance products na makakapagbigay ng malaking insurance coverage sa'yo at a small cost. Diba? Yung hindi ganun kamahal. And very flexible siya. Kasi sa ibang insurance, yung mga tinatawag nating whole life, yung traditional na ganito talaga yung design ng insurance. Pag tumigil ka magbayad, nakamiss ka ng 1 month, nakamiss ka ng due date, lapse agad yung policy mo. Pero sa insurance with investment, hanggat may fund value doon, hindi agad maglalapse yung policy mo. Not unless maubos na yung buong fund value. And marami tayong mga narinig ng stories na ganun, no?
Hindi na sila nakakahulog tapos bigla nagkasakit, no? Mm. Tapos may critical illness benefit siya, hospital income benefit doon sa policy nila. Talagang nag-benefit sila. Kahit akala nila wala na yung policy nila kasi matagal na silang hindi naguhulog. Akala nila tapos na, yun pala, uy, insured ka pa ma'am, insured ka pa sir. So, Yun. yun yung isa sa mga advantages ng VUL. Yup. So habang tumatanda ako, lumalaki ba yung insurance cost? Yes, nasagot na natin to. Pwede bang maubos yung fund value ko kahit tapos na ako magbayad and wala akong makuhang benefit? Pwede bang maubos yung fund value ko kahit tapos na ako magbayad? So, nandun ulit yung disconnect doon sa yung VUL. Actually, hindi ka pa tapos magbayad. Oo. Actually, hindi ka pa tapos magbayad. Kasi nga yung insurance charges, forever mo siyang babayaran. So, kung hindi ka ba nagbabayad from your pocket ngayon, nanggagaling siya doon sa fund value ng insurance mo. Yeah. So, yun. It's the investment na mabawasan talaga. Kasi nga, nagbabayad ka pa tapos hindi ka na naghuhulog. No? So kapag naubos yung fund value ko, active pa rin ba yung insurance ko? Nasagot na natin. Kapag naubos yung fund value, yun, hindi na active yung insurance natin. Not unless i-deposit natin yung kulang to sustain it. Diba? So, yun. So, anong pwedeng gawin pag naubos na yung fund value? Kunwari, saktong-sakto, chinek nila, naubos na pala yung fund value or mauubos na yung fund Actually, value. kapag naman ganyan, nag-inform naman, most of the companies, nag-inform sila pag maubos na yung fund value mo. Or kaya, dun sa mga insurance with investments or mga VUL na madaming add-ons or additional benefits or riders, may chance talaga na mas malaki during the first 2 years yung deposit nila or ihulog nila dun sa plan nila to sustain yung mga benefits. Kasi first and foremost, wala pa kasing fund value na naiipon during the first 2 years. So, yun, kailangan lang, once informed sila by the company na ito yung kailangan nating i-deposit so that ito yung kailangan nating ihulog so that makip natin yung insurance. Yun, i-deposit lang natin to keep the coverage. Kasi sayang talaga. Ang nalulugi kapag tinitigil talaga yung insurance is hindi yung insurance company. Yung client at yung pamilya niya. Kasi what is 2,000 pesos per month kung itigil mo? Nakapaghulog ka na, let's say, 24,000, naka 1 year ka na. Kapag tumigil ka, wala na yun. Yung Kapag 20,000 mo, napunta Oo. na sa company. Oo. Pero, 'di ba, ang nawala din sa'yo doon sa nilet go mo, feeling natin, 2,000 per month, tapos kumikita na sa insurance company. Pero take note, nawala ng 1,000,000 yung pamilya mo. Yeah. Mas malaki yung nawala sa'yo pag tinigil mo yung insurance mo. Pinakita mo lang, hinayaan mong kumita yung insurance company sa'yo. Yeah. Kaya sabi nga nila, marami nga nagsasabi, narinig ko to sa isang kausap ko, para daw matalo mo yung insurance company, kailangan magtuloy-tuloy ka talaga magbayad ng insurance. Yes. Kasi whatever happens, palaging mas malaki yung ibibigay nila sa'yo. Yes. Kaysa dun sa Especially binayad mo. pag nag-start ka ng bata pa. Yes. No. Diba? Pwede bang mag-lapse yung policy kahit matagal na akong nagbabayad? Kunwari, 15 years na ako naghulog. Pwede bang mag-lapse yung policy? Oo, possible pa din. Kasi hindi mo pwede sabihin na ang guaranteed is yung life insurance. Ang not guaranteed yung fund value. Kapag talaga medyo malalaan at ang mga fund value ay talagang nagbabaan kesa dun sa year na nag-start tayo. Especially kapag nagkaroon ng global crisis. At that, kunwari, ayoko na magbayad, naka 15 years na ako, 60 years old na rin ako, for example. Diba? Would you recommend na tuloy-tuloy pa rin siyang maghulog? Oo naman. Depende pa rin Kahit talaga sa retiree na case. siya? Depende pa rin talaga sa case. It's best. Ako sa insurance with investment, sa VUL. Madalas ko kasi sinasabi insurance with investment para clear eh. Yan, yun sa VUL. It's best talaga to review it every year. And kailangan talaga siya ng monitoring. Yan. Kasi flexible siya, yes, pero kailangan mo i-monitor kapag balak mo na mag-stop ng payment. And that should be with the help of the advisor. Yeah. Okay. So, kailangan ko ba mag-top up in the future para hindi maubos yung fund ko? Yun yung tanong niya. Kailangan ko ba mag-top up in the future? Ano ba yung top up na yan? Yung top up is yung additional premium, additional hulog. On top of your premium. Kung how much talaga yung kinuha mo monthly, quarterly, ganun. Or hanggang kailan yung paying period mo, tapos pero nagtuloy-tuloy ka. Yan, top up. So usually na-recommend natin to kapag may extra ka, kaya mong maghulog ng extra, yung top up na yun, mapupunta siya sa investment. So
para mas mabilis yung growth ng investment, possible growth ng investment. Para by the end of 10 years, nakita natin sobrang laki na ng fund value mo and possible niya makover yung mga insurance charges ng medyo matagal, mas may makakahinga ka ng makakaluwag-luwag ka. Pero again, hindi siya guaranteed. Yes, again, hindi siya guaranteed. Kaya dun sa mga sample insurance plans, makikita natin dun may nakalagay na projection. Usually 4%, 6%, 8%, 10%. So, what if on the average nag-grow yung fund value by 10%? Oh, malaki yun. Malaki din yung makikita mong value. But, that's not guaranteed. Mhm. Okay, so yun dapat yung laging ine-emphasize ng Yeah. isang advisor. So, anong mangyayari Okay. kung hindi ko na binantayan yung VUL policy ko for years? Anong mangyayari kung hindi ko na binantayan yung VUL policy ko for years? Like for example, sinabi ng advisor ko, 15 years lang ako magbabayad tapos hindi ko na siya binantayan. Ganyan. Possible ba na may makuha ako kapag kinailangan ko na siya? Siguro yun yung tanong niya. Case to case. It depends pa din kung anong nangyayari sa During that time. investments natin. Yeah, pero we recommend, no? Dapat talaga may monitoring. Yeah, dapat i-monitor, dapat you do policy review sa financial Yes. advisor mo. Oo. Makita mo ano yung current benefit niya, ma-refresh tayo sa benefit niya and ano yung updates doon sa investment value ng investment natin, no? Yeah, and possible, pwedeng i-recommend yung fund switching, yung tinatawag nating fund switch na, kunwari naka-invest ka sa equities, di ba yung mga equities, high risk yan. Malikot siya, taas-baba, taas-baba. Kaso pa-retire ka na. Tapos ayaw mo na syempre magbayad sana ng insurance, no? So, ideally, magpa-fund switch ka, mas malaking portion ng funds mo naka-invest dun sa low risk. Para kahit anong mangyari, hindi siya biglang bababa, hindi siya biglang magdidip, hindi siya masyadong maapektuhan ng mga changes in the market. Maglilipat ka sa bonds. Yan yung tinatawag nating fund switch. And yun, we advise that. So, and it's the role of the financial advisor to advise the client. So kung itigil ko na, tanong dito is, kung gusto ko na itigil yung VUL policy ko kasi hindi ko na nakikita na valuable siya sa akin, magkano talaga yung makukuha ko? Magkano yung makukuha ko? Makukuha ko ba yung total na hinulog ko in the past 10 years or hindi? Or if magwi-withdraw ba ako, may penalty ba siya? Well, sa VUL, ang laging sagot is it depends. It depends kung kailan, it depends kung magkano na yung fund value. It depends kung saan din siya naka-invest. Actually, it depends, yun nga, it depends kung kailan ka nga nag-invest eh. Una, kung kailan mo siya kukunin. Kasi sa ibang, there are companies na mayroong surrender charges. Yung tinatawag na surrender, ibig sabihin, isa-surrender na natin yung policy natin, hindi na tayo magpapa-insure, or ika-cancel na natin yung policy natin, hindi na tayo magpapa-insure, yun. So for example, 2 years pa lang, 3 years, sinurrender na natin or kinancel na natin, possible, meron yung charges. So, hindi mo rin, kahit may fund value doon, may amount, hindi mo makukuha yun fully, kasi maaga kang nag-stop. So, yun yung isa. And then, kung medyo matagal naman na, makukuha mo ba lahat nung binayad mo? Not necessarily yung binayad mo, but how much yung fund value na nandun at that point, yun yung pwede mong makuha. So, kapag nag-stop ka na magbayad, hindi mo makukuha yung 1 million kung 1 million insurance coverage mo. Oo, hindi ka naman namatay eh. Okay, so ang makukuha lang natin is yung investment value, hindi yung total na binayad natin. Bakit daw hindi makukuha yung total na binayad? Siyempre, gawa pa rin ng charges. Kasi kung kailan... hindi ko naman nagamit yung 1 million pesos. edi thank you Lord, di mo nagamit yung 1 million. So, ibig sabihin, you are paying doon sa, binabayaran mo yung time na insured ka. So, yung years, for example, 10 years yun, bakit hindi ko makukuha yung lahat na binayad ko, hindi ko naman nakuha yung 1 million. Kasi nga, kumbaga, nirentahan mo yung 1 million na yun, na in case magkaroon ng death, may 1 million ka. Pero, renta yun. Hindi na yun babalik sa'yo kasi insured ka during those years na active pa yung policy mo. Oo. Depende din talaga kasi pero naman after 10 years, lumaki talaga yung fund value nila. Mas malaki kaysa dun sa binayad. Oo, mas malaki dun
dun sa binayad nila Yeah. or after 15 years, good timing, magandang market, 'di ba? So, pero yun nga kapag may nag-a-ask sa akin na gano'n, kunwari mga clients na lumalapit lang, papa-review ng policy. Ang sinasabi ko, okay, 300,000 na yung nabayad mo dito, fund value mo is 170, ganyan. Treat mo yung 130,000 divided by ilang years ka na insured, 7, 8, gano'n. Ibig sabihin yung 130,000, yung difference nung binayad mo, tsaka yung current na fund value mo, yun yung how much yung binayad mo sa insurance para insured ka for the past 5 years. years. Yeah. Okay. Ganun siya. So, anong mangyayari sa insurance ko pag nag-withdraw ako ng funds, na investment? Depende sa design ng policy. Depende sa design ng plan. Okay, kasi kapag nag-withdraw tayo ng investment, for example, may emergency, for example, pinang-fund natin ng life milestones, okay lang naman yun, di ba, ng goals. Yan din naman yung isang purpose ng insurance with investment eh. Siyempre, para ka nagmamarathon, ano ka na sa may bandang gitna, di ba? Ang dami mo na, laki na ng natakbo mo, ang laki na ng progress mo. Kaso kailangan mo mag-withdraw. So, kailangan mo umurong somewhere, tapos mag-start ka ulit para mag-grow ulit yung fund value. So, ganun siya. And actually, sa ibang plans, naliles yung fund, yung withdrawals doon sa life insurance. Kaya, let's say, mga 125% ng fund withdrawal, ililes siya doon sa life insurance kapag nagkaroon ng death, ganyan. Pero in the end naman, whichever is higher naman doon sa guaranteed life insurance plus investment, yun naman lagi yung binibigay ng companies. Okay. So, kapag 5 years ka pa lang, gusto mong mag-withdraw, pwede naman. No? However, yung compounding interest niya, liliit kasi lumiit yung nag-i-interest na value. So, liliit yung interest, babagal ulit yung investment. So, that could be the possible scenario. At the same time, di mo i-expect na 5 years ka na ulit magbabayad or 10 years ka na lang ulit magbabayad. Possible, mas mahaba ulit siya. Kasi nga, nag-withdraw tayo ng funds. Kasi yung mga projections after 10 years, di ba? Yung projections natin after 10 years, hindi na yun tatama. Kasi yung projection na nandun sa proposal natin is given kung hindi ka nag-withdraw ng anything within that 10 years or 15 years. So, very important yan na malaman natin na kapag naghulog tayo, possible humaba yung paying period or yun yan i-recommend namin hanggat kaya mo maghulog ka. So, pwede kang mag-withdraw kung kailangan mo kasi pera mo yun, pero tuloy-tuloy mo pa rin siyang hulugan para intact pa din yung insurance. And again, nag-grow pa rin ulit yung investment mo. No? So, paano kung nag-migrate ako sa ibang bansa, may insurance pa rin ba ako? Yes. As long as kinuha mo yung insurance mo nung nandito ka sa Pilipinas, insured ka anywhere in the world. And yung policy mo is in force pa or hindi pa siya naglalapse. So, okay lang kahit sa ibang bansa, kinuha ni Lord. So, nasagot na rin natin to, 10 years ba yung maturity or that means payment period? After that, I can stop paying but the policy continues. So, nasagot na natin to. So, pwede ba akong mamili kung saan ako mag-i-invest ng pera? Ano ba yung fund switching na tinatawag? So, nasagot na rin natin to. Yes, pwede kang mag-fund switch. Ibig sabihin, anong group of companies yung balak mong investan? No? Anong type of fund yung gusto mong pag-investan? And depende sa yung risk appetite. So, anong nire-recommend natin ngayon as of the Syempre, moment? depende pa rin yan sa risk appetite. Kung kaya naman natin na mag-take in ng more risk, we can invest dun sa mga aggressive like stocks. Local stocks, global stocks, preferably global stocks. Kung hindi naman ganong hindi mataas yung risk appetite, yung mga mas gusto yung okay lang kahit mabagal or mabagal yung growth, pero sigurado kahit papano, dun tayo sa bonds. So, Depende din kung ano ng age. mm-mm. Yan din. Kasi syempre, hindi naman advisable na mag-invest pa sa very high risk, no? Kapag malapit na sa retiring age. Tama. So, pwede kang mas high risk kapag mas bata ka. Oo. No? Kasi nami-mitigate mo yung risk kapag long-term investing. Pero kapag matanda na tayo, kung pang-retirement yun, hindi na natin kayang mag-take ng mataas na risk. Kaya doon lang tayo sa low risk. Yes, kasi kunwari 55, tapos magre-retire na ng 60. Wala namang magic sa investment eh. Well, hindi naman in 5 years magdo-double yan. Walang ganun. Yeah. So, usually, ina-recommend natin pag bata ka, doon ka sa high risk. And then, kapag medyo palapit na tayo ng palapit dun sa time na kakailanganin natin yung pera,
mag-shift na tayo. So, kaya very important din yung kausap mo na financial advisor is natutulungan ka talaga na re-review yung policy mo every year or every other year or every 3 years para at least updated kayo sa sa nangyayari sa portfolio mo. No? So, yun. I think marami tayong nasagot ng mga questions and sana natulungan natin sila and na-review din ako sa VUL plans natin. Any words pa about sa for our VUL clients? Ako naman, VUL is good plan. It's a good to have na insurance plan. Hindi siya scam. Hindi siya scam. It's a good to have na insurance plan kung aligned doon sa goals and if explained well. Yun. Kaya if you have insurance with investment or a VUL plan, review it with your advisor every year. Kasi kahit gaano pa namin i-explain, based on experience, kahit gaano pa natin i-explain kung ano talaga insurance with investment, ano talaga yung mangyayari kapag madaming additional benefits. Kapag nagkaroon na ng additional charge, ayan. Marnie, bakit tumaas yung premium ko? Ayun, tapos, kasi 5 years na yung plan mo, mas mataas na yung insurance charge ng critical illness benefit, mga ganyan. So, it's really important to review yung ating mga insurance plan. Yep. So, yeah. Ayan. Thank you so much and see you sa next episode. Yes, pag may questions, di ba? Yes. Just drop lang to the comments. Alright.